Iyan ba ang gusto mo, Alec? Ang tuluyan nating paghihiwalay? Boses ni Bianca yon, nanginginig. Halos hindi na marinig sa loob ng malaking bahay na tila ba ay kasing lamig ng relasyon nila ngayon. Hindi siya makatingin ng diretso sa mata ni Alec. Napakagat siya sa labi. Pinipigilan ng luhang kanina pa, gustong kumawala. Nakatayo si Alec sa harap niya. Matigas ang panga. Walang emosyon sa mga mata. Para bang isa siyang estranghero na bigla na lang sumulpot sa buhay niya. Kung yan ang desisyon mo, Bianca, wala na akong magagawa. Walang pagtutol. Walang kahit anong pahiwatig ng pagmamahal. Isang bland na tugon na pumatay sa huling hibla ng pag-asa sa puso ni Bianca. Ito na pala ang katapusan. Naramdaman niya ang matinding kirot sa dibdib. 6 na taon silang mag-asawa. 6 na taon ng pagmamahalan, pagtitiwala at mga pangako. Pero ngayon, isang piraso ng papel na lang ang magtatapos sa lahat. Tiningnan niya ang mga kamay ni Alec. Ang mga kamay na minsan ay mahigpit na humahawak sa kanya. Nagbibigay ng init at katiyakan. Ngayon, mga kamay na abala sa pag-type sa laptop, sa pagpirma ng mga kontrata, sa pagbuo ng isang imperyo na hindi nakasama ang pamilya niya. Bumalik sa isip niya ang unang araw nilang magkasama. Ang pagmamahalan nila noon ay parang isang bagong usbong na halaman. Kailangan ng araw at tubig para lumago. Ngunit unti-unting nalanta. Hinayaan niya. Hinayaan niya si Alec na unti-unting lamunin ng trabaho. Hinayaan niya ang sarili niyang masanay sa mga gabing mag-isa. Ang mga pangako ni Alec na magbabago ako, babawi ako. Para din naman ito sa pamilya natin ay naging hangin na lamang. Pikit mata si Bianca. Pinilit kalimutan ng sakit. Pero paano? Paano mo kakalimutan ang lahat ng pinagsamahan niyo na nauwi lang sa wala? Napakasakit. Pero mas masakit ang katotohanang matagal na pala siyang nag-iisa sa relasyong ito. Matagal na palang mag-isa ang puso niya. Napakagat siya muli sa labi. Sige, Alec. Pipirmahan ko. Wala naman na akong magagawa. Alam kong matagal mo na ring gusto ito. Hindi na siya naghintay ng sagot. Tumalikod siya at naglakad palayo. Bawat hakbang ay mabigat. Tila ba dinadala niya ang bigat ng mundo. Narinig niya ang pagbuntong hininga ni Alec. Ngunit hindi na niya inintindi iyon. Ayaw na niyang balikan ang tingin sa lalaking minsan niyang pinakamamahal. Pagdating niya sa kanilang kwarto, bumagsak siya sa kama. Doon, tuluyan nang bumuhos ang luhang kanina pa niya pinipigilan. Bakit? Bakit nagkaganito? Niyakap niya ang sarili at sa gitna ng matinding pagdaramdam, bigla siyang napatigil. Nahawakan niya ang tiyan niya. May kakaiba siyang naramdaman. Hindi sakit, hindi din gutom. Isang kakaibang kaba. Kaba na tila may nagbabago sa loob niya. Kinabukasan, maaga siyang bumangon. Walang Alec sa tabi niya. Nakasanayan na niya iyon. Dumiretso siya sa banyo at kinuha ang pregnancy test kit na matagal na niyang nakatago. Nanginginig ang mga kamay niya habang hinihintay ang resulta. Isang linya. Pagkatapos, lumabas ang pangalawang linya. Malabo pa, pero naroon. Positive. Nanlaki ang mga mata ni Bianca. Nabitawan niya ang kit. Buntis siya. Magiging nanay siya. Isang bata ang magiging bunga ng pagmamahala nila ni Alec na ngayon nagtatapos na. Napakagat siya sa kamay. Pinipigilan ang malakas na iyak. Paano? Paano niya sasabihin kay Alec? Paano kung hindi siya tanggapin nito? Ang batang ito ang huling piraso ng Alec na nananatili sa kanya. Ang huling pag-ibig sa isang bahay na ngayoy tahimik na. Niyakap niya ang tiyan niya. Anak ko, tayo na lang dalawa. Alec, kailangan mo nang mag-focus. Hindi ito ang panahon para maging malambot. Boses iyon ng kanyang sarili. Paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa isip ni Alec habang nakatingin siya sa kanyang refleksyon sa salamin. Matigas ang panga niya. Ang mga mata niya ay may bakas ng pagod, pero determinado. Kakatapos lang ng divorce nila ni Bianca. Isang desisyon na
Sa kaibuturan ng puso niya, ay alam niyang siya ang may kasalanan. Pero ano pa ang magagawa niya? Ang trabaho? Ang kumpanya? Iyon ang priority niya. Iyon ang sinabi niya sa sarili niya. Successful ka, Alec. Iyon ang mahalaga. Pilit niyang ibinaon sa limot ang sakit, ang guilt, ang mga salita ni Bianca na tila patalim na tumusok sa kanyang puso. Wala ka na sa akin, Alec. Wala ka na sa bahay na ito. Pinikit niya ang mga mata. Hindi. Hindi siya pwedeng lumingon pa sa nakaraan. Kailangan niyang sumulong. Sa loob ng ilang linggo pagkatapos ng diborsyo, lalo siyang nagpaka-busy. Mga board meeting, international calls, bagong mga proyekto. Isinubsob niya ang sarili sa trabaho hanggang sa punto na halos wala na siyang oras para matulog. Ang kanyang condominium unit ay naging extension ng opisina. Walang bahid ng init ng pamilya. Walang bakas ng pagmamahal. Isang gabi, sa isang gala event para sa mga high-profile CEO, doon niya nakilala si Valerie Tan. Kumikinang si Valerie sa kanyang red designer dress. Ang kanyang buhok ay nakatirintas ng eleganteng-elegante. Agad siyang napansin ni Alec. Hindi lang dahil sa ganda niya, kundi dahil sa aura ng confidence at intelligence na bumabalot sa kanya. Alex Salcedo, I presume. Lumapit si Valerie sa kanya, nakangiti at inilahad ang kamay. Ang kanyang mga ngiti ay nakakabighani at ang kanyang mga mata ay may kislap ng talino. Valerie Tan, CEO ng Valcorp. Patuloy niya. Madalas kong naririnig ang pangalan mo sa business world, Mr. Salcedo. Napangiti si Alec. Matagal na rin nang huli siyang nakaramdam ng ganoong klaseng admiration. Isang admiration na hindi nanggagaling sa koneksyon ng pamilya o nakaraan. Nag-usap sila buong gabi tungkol sa negosyo, sa visions, sa ambisyon. Nalaman ni Alec na si Valerie ay isang self-made woman na nagtayo ng kanyang kumpanya mula sa wala. Pareho sila ng drive, ng passion. Pareho tayo ng pananaw sa buhay, Alec. Sabi ni Valerie habang umiinom sila ng wine. Ang tagumpay ay hindi lang pera. Ito ay power, influence, at ang kakayahang gawin ang gusto mo. Naramdaman ni Alec ang isang kakaibang koneksyon. Si Valerie ay hindi tulad ni Bianca. Hindi siya hihingi ng oras ng atensyon. Maiintindihan niya ang kanyang mga priorities. O baka naman, pareho sila ng priorities. Sa sumunod na mga linggo, naging madalas ang kanilang pagkikita. Mga business dinner na nauuwi sa personal na pag-uusap. Mga drinks na nauuwi sa matagal na pagtitig sa isa't isa. Hindi nagtagal, naging magkasintahan sila. Masaya si Alec. Sa tabi ni Valerie, nararamdaman niyang buhay siya muli. Isang bagong simula. Isang bagong pahina. Isang gabi, habang nakayakap si Valerie sa kanya, sa kanyang penthouse unit, napatingin siya sa city lights sa labas. Maraming gusali, maraming ilaw. Bigla niyang naalala ang maliit na bahay nila ni Bianca, ang tahimik na mga gabi, ang simpleng ngiti ni Bianca. Napailing siya. Hindi. Tapos na yun. Wala nang babalikan. Hinalikan niya si Valerie sa noo. Hindi mo na kailangan lumingon pa sa nakaraan, Alec. Bulong ni Valerie, na para bang nabasa ang isip niya. Nandito ako para sa'yo. Ang mga salitang iyon ay tila musika sa tainga ni Alec. Niyakap niya si Valerie ng mahigpit. Pero sa kaibuturan ng kanyang isip, may isang maliit na tinig ang bumubulong. Tinig ni Bianca. Tinig ng isang nakaraan na pilit niyang tinatakbuhan, ngunit tila ayaw siyang iwanan. Mahigpit na napakapit si Bianca sa balikat ni Aling Nena, ang kanyang tiyahin, at parang pangalawang ina. Ang boses ng doktor ay tila ba galing sa malayo, habang ipinapaliwanag ang mga detalye ng kanyang pagbubuntis. Malusog ang baby ninyo, Miss Ramirez. 5 weeks na po. Baby. 5 linggo. Isang buhay ang lumalaki sa kanyang sinapupunan. Isang patunay ng pag-ibig na nawala, ngunit isa ring bagong pag-asa. Salamat, Doc! Mahinang sabi ni Bianca, habang pinipigilan ng luha. Nang makalabas sila ng klinik, niyakap siya ni Aling Nena.
Huwag kang mag-alala, anak. Nandito kami para sa'yo. Ilang linggo na ang lumipas, simula nang maghiwalay sila ni Alec. Ang bahay na minsan niyang tinawag na tahanan ay ngayon ay isang memorya na lamang. Lumipat siya sa isang maliit na apartment malapit sa pinagtatrabahuhan niyang bookstore. Simpleng buhay, tahimik, walang luho, ngunit mayaman sa pagmamahal. Sa gabi, madalas siyang nakikipag-usap sa kanyang tiyan. Anak, magiging matatag si Mama. Kakayanin natin to. Minsan, naiisip niya si Alec. Ano na kaya ang ginagawa nito? Masaya na kaya siya? May kasama na kaya siyang iba? Ang mga tanong na yon ay tila mga tusok sa kanyang puso, ngunit pinipilit niyang huwag bigyang pansin. Ang kanyang anak ang prioridad. Ang pinakamahirap ay ang paghahanap ng trabaho. Sa kanyang kalagayan, hindi madaling makakuha ng stable na posisyon. Maraming nagtatanong, maraming nagdududa. Ano po ang plano ninyo pagkatapos manganak? Kaya niyo po ba ang stress sa trabaho? Considering your situation? Masakit. Pero hindi siya sumuko. Hanggang sa isang araw, nakakita siya ng advertisement para sa isang clerical position sa isang publishing house. Naglakas loob siyang mag-apply. Sa panayam, inamin niya ang kanyang kalagayan. Nagulat siya nang tanggapin siya. Gusto ko ang determinasyon mo, Miss Ramirez, sabi ng kanyang bagong boss, si Miski Cruz. Hindi madali ang buhay, pero ang mahalaga ay lumaban. Simula noon, nagsimulang bumuo ng bagong buhay si Bianca. Masipag siya sa trabaho. Sinisiguro niyang walang pumapansin sa kanyang lumalaking tiyan sa opisina. Sa gabi, pagkatapos ng trabaho, diretso siya sa bahay, magluluto ng hapunan, at magbabasa ng mga libro tungkol sa pagiging ina. Minsan, dumaan siya sa isang baby store. Napakaganda ng mga maliliit na damit, ng mga laruan. Gusto niyang bilhin ang lahat. Napangiti siya habang hinahawakan ng isang maliit na onesie. Para sa'yo ito, anak. Bulong niya. Pero mabilis din siyang napabuntong hininga. Limitado ang budget niya. Hindi niya pwedeng bilhin ang lahat ng gusto niya. Hindi tulad noong magkasama pa sila ni Alec, kung saan halos hindi na niya kailangan humingi ng kahit ano. Isang hapon, pag-uwi niya mula sa trabaho, nakita niya ang isang lumang larawan nila ni Alex sa ilalim ng isang tumpok ng mga libro. Naka-frame pa yon. Kuha sa isa nilang anniversary. Nakangiti sila pareho. Ang mga mata ni Alec ay puno ng pagmamahal. Napaupo siya sa sahig, hinaplos ang larawan. Alec, bulong niya. Alam mo bang may anak tayo? Pero alam niyang hindi na niya dapat sabihin pa. Ito ang naging desisyon niya. Ang panatilihing lihim ang lahat. Para sa kakanya. At para sa kanyang anak. Dahan-dahan niyang itinago ang larawan sa loob ng isang kahon. Isang kahon ng mga alaala na hindi na niya dapat buksan pa. Inabot niya ang kanyang tiyan. Hinaplos ito ng malumanay. Kahit wala siya anak, sapat na tayo. Ako at ikaw. Pangako. Ang conference room ng Salcedo Group ay tahimik. Tanging ang tunog ng presentation slide ang maririnig. Nakaupo si Alex sa gitna ng board of directors. Ang kanyang tingin ay nakapako kay Valerie na nagpe-present sa harap. Ang proposal ng Valcorp para sa pagkuha ng Veridian Technologies ay magbibigay sa atin ng dominanteng posisyon sa AI sector, gentlemen. Paliwanag ni Valerie. Ang boses niya ay malinaw at puno ng kumpiyansa. Ang ROI ay nasa 20 front sa loob ng 2 taon. Napakagaling ni Valerie. Walang dudang isa siya sa pinakamatalinong tao na nakilala ni Alec. Sa loob ng ilang buwan nilang pagsasama, napahanga niya ng sobra si Alec. Ang bilis niyang umakyat sa hagdan ng tagumpay. Ang kanyang vision ay tila walang hangganan. Ngunit may isang bagay na nagpapabagabag kay Alec. Masyadong perpekto si Valerie. Ang kanyang bawat galaw ay kalkulado. Ang kanyang bawat salita ay pinag-isipan. Minsan, pakiramdam ni Alec ay mayroong nakatagong bahagi si Valerie na hindi niya kayang abutin. Valerie, tungkol sa Veridian Technologies. Tanong ni Mr. Dela Cruz, isang matandang miyembro ng board.
May mga balita akong nakarating na may ilang issue sa kanilang previous acquisition sa Europe. Familiar ka ba doon? Nag-iba ang ekspresyon ni Valerie, isang bahagyang pagkunot ng noo, ngunit mabilis itong nawala. Oo, Mr. Dela Cruz. Sagot niya, ang kanyang nangiti ay hindi nawawala. Mayroon lang silang minor legal issues noon, pero naayos na po iyon. Standard procedure lang sa malalaking acquisitions. Sa katunayan, kasama ako sa team na nagresolban yon. Mabilis na pagtanggi, mabilis na paliwanag. Sapat para maniwala ang karamihan. Ngunit kay Alec, may kakaibang pakiramdam. Pagkatapos ng meeting, kinausap siya ni Mr. Dela Cruz. Mag-ingat ka kay Valerie, Alec, mahinang sabi ng matanda. Magaling siyang magsalita. Magaling siyang magpakita ng magandang mukha. Pero may narinig akong mga kwento sa business circle na medyo aggressive ang tactics niya at hindi laging malinis. Napabuntong hininga si Alec. Naiintindihan ko po, Mr. Dela Cruz, pero kailangan nating mag-take ng risks para lumaki ang kumpanya. Ang pinakamalaking risk, Alec, sagot ni Mr. Dela Cruz, ay ang hindi mo kilala ng lubusan ng iyong kapartner. Umalis si Mr. Dela Cruz. Naiwan si Alec na may halo-halong isip. Sinubukan niyang kalimutan ang sinabi ng matanda. Mahal niya si Valerie. Pinagkakatiwalaan niya ito. Pero kinagabihan, habang kumakain sila ng hapunan ni Valerie sa isang mamahaling restaurant, may isa pang insidente. Nagkaroon ng problema sa isang order. Ang waiter ay nagkamali. Biglang nagbago ang mukha ni Valerie. Ang kanyang matamis na ngiti ay napalitan ng isang malamig at matalim na ekspresyon. Nagsalita siya sa waiter sa isang paraan na hindi pa nakikita ni Alec kailanman. Walang galang, walang pag-intindi. Hindi mo ba alam kung sino ang kinakausap mo? Halos pabulong na, sabi ni Valerie, ngunit sapat para marinig ni Alec. Mag-ingat ka sa mga sinasabi mo. Hindi mo gugustuhin na masira ang karir mo dahil sa isang maliit na pagkakamali. Nanigas si Alec. Nawala ang kanyang gana sa pagkain. Nang makabalik ang waiter na may tamang order, bumalik sa normal ang ngiti ni Valerie. Pasensya ka na, Alec. Medyo high-strung lang ako sa trabaho ngayon. Ngumiti siya, ngunit ang mga mata niya ay walang kislap. Kinabukasan sa opisina, tinawagan ni Alec ang kanyang executive assistant, si Ben. Ben, gusto kong i-check mo ng mas malalim ang background ni Valerie Tan. Utos niya. Gusto ko lahat. Personal, professional, past business dealings. Discreetly. Sir, may problema po ba? Tanong ni Ben. Halata ang pagtataka sa boses nito. Wala. Gusto ko lang siguraduhin na alam ko ang lahat ng kailangan kong malaman bago tayo mag-commit sa malalaking deals. Sagot ni Alec. Ngunit alam niyang nagsisinungaling siya. Gusto niyang malaman kung sino talaga si Valerie Tan. Pagkatapos ng trabaho, pabalik na si Alex sa kanyang kondo nang makita niya si Valerie na kausap sa telepono. Naglalakad ito sa hallway, ang boses ay pabulong at ang lengguwahe ay kakaiba. Hindi Tagalog, hindi English. Nag-iba ang boses ni Valerie, mas matalim, mas may bahid ng galit. Kailangan mong ayusin yan. Ayaw kong magkaroon ng kahit anong problema. Agad na binaba ni Valerie ang telepono nang makita si Alec. Oh, Alec, akala ko tulog ka na, sabi niya, at mabilis na bumalik ang kanyang matamis na ngiti. Kausap ko lang ang supplier namin sa Shanghai. Medyo may problema lang sa delivery. Tumango lang si Alec. Okay. May nakita ka ba, Alec? Para kang nabigla. Tanong ni Valerie. May bahid ng pagdududa sa kanyang mga mata. Wala. Sagot ni Alec. Sinisikap na panatilihing kalmado ang boses. Akala ko lang familiar na mukha pero wala naman. Hinalikan siya ni Valerie sa pisngi. Sige, matulog na tayo. Pagod ka lang. Niyakap niya si Valerie, pero ang isip niya ay naglalaro. Shanghai? Bakit hindi niya narinig ang Mandarin? At ang boses na yon, bakit ganoon? Humiga si Alex sa kama, katabi si Valerie na mahimbing nang natutulog. Ngunit siya, gising na gising. Ang mga babala
ni Mr. De La Cruz ang insidente sa restaurant. At ngayon, ang kakaibang tawag na yon, nagsisimula na siyang magduda. Masarap ang simoy ng hangin. Huminga ng malalim si Bianca habang naglalakad sa Ayala Triangle Gardens. Ang kamay niya ay nakahawak sa kanyang lumalaking tiyan. 7 buwan na. Hindi na niya ito maitago. Ang bilog niyang tiyan ay tila ba isang maliit na burol sa gitna ng kanyang katawan na nagdadala ng napakalaking pag-asa at pagmamahal. Kasama niya ang kanyang matalik na kaibigan, si Mara. Bianca, sigurado ka ba talagang ayaw mong sabihin kay Alec? Tanong ni Mara habang inaalalayan siya sa paglakad. Karapatan niyang malaman na may anak siya. Napailing si Bianca. Hindi, Mara. Ako na ang nagdesisyon nag-iito. Ayaw kong sirain ang bagong buhay niya. At ayaw kong maging hadlang sa kung ano man ang meron siya ngayon. Napakasakit. Pero iyon ang katotohanan. Nagpunta sila sa isang cafe sa loob ng parke. Umorder si Bianca ng decaf coffee at isang slice ng cake. Kailangan niya ng konting cheat day. Habang hinihintay ang kanilang order, napatingin si Bianca sa labas ng bintana. Ang daming tao, ang daming ingay. Ngunit sa kanyang mundo, tanging ang tibok ng kanyang puso at ang paggalaw ng kanyang anak sa loob ang mahalaga. Bianca, tingnan mo, bulong ni Mara at bahagyang siniko siya. Sinundan ni Bianca ang tingin ni Mara at doon niya nakita. Alec, nakaupo sa isang table, kausap ang isang babae. Isang napakagandang babae na nakasuot ng eleganteng business attire. Ang buhok nito ay makintab. Ang nangiti nito ay malawak. Valerie. Nakita na ni Bianca ang mukha ng babae sa mga magazine at business news. Ang bagong CEO ng Valcorp. Ang mga mata ni Bianca ay nanlaki. Hindi siya makagalaw. Tila ba pinako siya sa kanyang kinauupuan. Si Alec ay nakangiti. Isang ngiti na matagal nang nawala sa kanilang mga hapunan. Isang ngiti na puno ng pagmamahal at paghanga sa kausap niya. Ang puso ni Bianca ay kumirot. Ang sakit, ang inggit, ang pangungulila. Huwag kang titingin, Bianca, mahinang sabi ni Mara. Halika, lumipat tayo ng upuan. Ngunit huli na. Habang nagtatawanan si Alec at Valerie, bahagyang napatingin si Alec sa direksyon ni na Bianca. Nagkatinginan sila. Nanlaki ang mga mata ni Alec. Bigla siyang natigilan. Ang kanyang ngiti ay nawala. Ang tingin niya ay bumaba sa tiyan ni Bianca. Isang mabilis na pagkilala, isang segundong realization. Alam na ni Bianca na nakita niya. Ang kanyang sikreto ay tila ba sumabog sa harap niya. Mabilis na tumayo si Bianca. Mara, umalis na tayo. Ngayon na. Walang tanong. Mabilis na hinawakan ni Mara ang braso niya at iginaya siya palabas ng kafe. Naglakad sila ng mabilis, halos tumatakbo, habang nararamdaman ni Bianca ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Narinig niya ang boses ni Valerie. May nakita ka ba, Alec? Para kang nabigla. Hindi na siya lumingon. Hindi na niya kayang lumingon. Nang makalabas sila ng parke, huminto si Bianca. Hingal na hingal. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Okay ka lang ba, Bianca? Tanong ni Mara, nag-aalala. Nakita niya, Mara. Bulong ni Bianca. Ang kanyang mga mata ay nagbabadyang lumuha. Nakita niya ang tiyan ko. Alam na niya. Umiling si Mara. Hindi siguro. Mabilis kayong nakaalis. Baka naman hindi niya gaanong napansin. Ngunit sa kaibuturan ng puso ni Bianca, alam niyang hindi. Kilalang kilala niya ang mga mata ni Alec. Ang pagkabigla sa mga mata nito. Mabilis silang sumakay ng taxi. Sumandal si Bianca sa upuan. Ang kamay niya ay mahigpit na nakahawak sa kanyang tiyan. Ang kanyang sikreto. Ang kanyang pag-asa. Ngayon, may banta. Habang nagmamaneho ang taxi, napatingin siya sa bintana. Naalala niya ang ngiti ni Alec kasama si Valerie. Ang sakit ay doble.
Hindi lang ang sakit ng nakaraang paghihiwalay, kundi ang sakit ng katotohanang may bago na siya. At ang katotohanang baka sirain niya ang lahat para sa anak niya. Anak ko, bulong niya sa sarili habang hinahaplos ang kanyang tiyan. Patawarin mo si Mama. Hindi mapakali si Alec. Ang mukha ni Bianca, ang kanyang lumalaking tiyan, at ang pagkabigla sa mga mata nito, paulit-ulit itong naglalaro sa kanyang isip simula nang makita niya ito sa parke. Ano ang ibig sabihin yon? Kaninong anak ang dinadala niya? Imposible, hindi ba? Pilit niyang ibinabaling ang kanyang atensyon sa trabaho, ngunit nabibigo siya. Ang mga babala ni Mr. Dela Cruz, ang kakaibang pag-uugali ni Valerie sa restaurant, at ang misteryosong tawag sa telepono ay tila mga anino na humahabol sa kanya. Ben, may update ka na ba sa background check ni Valerie Tan? Tanong niya sa kanyang executive assistant. Ang kanyang boses ay may halong pagmamadali. Opo, sir. May kakaiba po akong nakita. Sagot ni Ben. Ang boses nito ay may pag-aalangan. May mga records po na hindi tugma. Ang kumpanya niya, Valcorp, ay nakarehistro sa ilalim ng ibang pangalan. 5 taon na ang nakakaraan. At may mga dating empleyado po na nagsasabing, hindi po maganda ang paghihiwalay niya sa kanila. Kinabahan si Alec. Ibig sabihin, may allegations po ng financial mismanagement at corporate espionage sa kanyang dating kumpanya, sir. Patuloy ni Ben. Pero lahat po yun ay mabilis na natahimik. Tila po may nagtatakip. Pinikit ni Alec ang kanyang mga mata. Financial mismanagement, corporate espionage. Masyadong malaki ang mga salitang yon para baliwalain. Hanapin mo ang mga dating empleyado na yon, Ben. Utos ni Alec. Gusto kong makausap sila, discreetly. Sa sumunod na mga araw, ginawa ni Alec ang lahat para magpanggap na normal ang lahat sa harap ni Valerie. Ngunit sa loob, may giyera na nagaganap. Isang gabi, habang nagdi-dinner sila ni Valerie, kunwari siyang nagpunta sa banyo. Ngunit sa halip, dumiretso siya sa office ni Valerie, nakatabi lang ng dining area. Alam niyang hindi ito tama, ngunit kailangan niya ng sagot. Nahanap niya ang laptop ni Valerie, kailangan niya ng password. Naalala niya ang isang petsa na palaging binabanggit ni Valerie, ang anibersaryo ng Valcorp. Sinubukan niya, nakalogin siya. Mabilis niyang sinimulang iscan ang mga files, mga spreadsheets, mga email, at doon niya nakita isang folder na may pangalang Project Phoenix. Binuksan niya. Napakagat siya sa labi. Ang laman ng folder ay detalyadong plano kung paano unti-unting sisirain ang Salcedo Group, kung paano ililipat ang mga assets sa Valcorp, at kung paano siya, si Alec, ay mawawalan ng lahat. Mayroon ding mga dokumento na nagpapakita na si Valerie ay may secret accounts sa ibang bansa at may koneksyon sa mga questionable individuals. Si Valerie, hindi lang siya gold digger, siya ay isang mastermind. Pero ang pinakamasakit ay ang isang dokumento na hindi niya inaasahan. Isang email galing kay Valerie patungo sa isang hindi kilalang email address. Nakasaad sa email, Mission complete. Alex Salcedo is fully under my control. The company will be ours soon. As for Bianca, I saw her with a big belly today. Interesting. Perhaps a new plan is needed to ensure she doesn't complicate things. The child could be an asset or a liability. Need to investigate. Nanlamig si Alec, Bianca, ang anak niya. Si Valerie. Alam na niya. At may balak siyang gawin sa kanila. Nagbalik sa isip niya ang tingin ni Bianca sa parke. Ang takot sa mga mata nito. Nag-replay sa isip niya ang mga gabing sinabi ni Bianca na, Alec, wala ka na sa akin. Wala ka na sa bahay na ito. Ang sakit, ang galit, ang pagsisisi, si Valerie. Ginamit niya si Alec, niloko, pinaglaruan. Pero ang pinakamasakit, may balak siyang saktan ang mga taong mahalaga kay Alec, si Bianca at ang kanyang anak.
Bumalik siya sa dining table. Ang puso ay kumukulo sa galit. Nakita niya si Valerie na nakangiti sa kanya. May hawak na baso ng wine. "Oh, Alec, akala ko na wala ka na. Masarap ba ang wine?" Tinaasan siya ni Alec ng kilay. Ang kanyang mga mata ay matalim, puno ng galit na hindi niya kailanman naramdaman. "Valerie," sabi ni Alec. Ang boses niya ay kalmado, ngunit may pahiwatig ng nagbabadyang unos. "Ano ba talaga ang gusto mo?" Nawala ang nangiti ni Valerie. Napansin niya ang kakaibang tingin ni Alec. "What are you talking about, Alec?" Tanong niya, at may bahid na ng pagdududa sa boses. "Huwag ka nang magkunwari," sagot ni Alec, at inihagis niya sa mesa ang printout ng email na kinuha niya sa laptop ni Valerie. "Alam ko na ang lahat. Alam ko ang tungkol sa Valcorp. Alam ko ang Project Phoenix. At alam ko ang tungkol sa plano mo kay Bianca. At sa anak ko." Nanlaki ang mga mata ni Valerie. Ang kanyang mukha ay namutla. Ang maskara ay tuluyan ng natanggal. "Paano mo nalaman?" Bulong niya. Ang kanyang tinig ay puno ng galit at pagkabigla. "Hindi na mahalaga kung paano," sagot ni Alec. Tumayo siya. "Ang mahalaga ay, tapos na tayo, Valerie. At sasagutin mo ang lahat ng panloloko mo. Hindi lang sa akin, kundi sa lahat ng sinaktan mo." Tumayo din si Valerie. Ang kanyang mukha ay puno ng puot. "Hindi mo ako pwedeng talunin, Alec. Wala kang alam sa akin. At mas lalo kang mawawalan ng lahat." Naglakad si Alec papalabas ng opisina. Ang kanyang puso ay masakit, ngunit determinado. May kailangan siyang gawin. Kailangan niyang bawiin ang lahat. At kailangan niyang protektahan si Bianca at ang kanyang anak. Mabigat ang pakiramdam ni Bianca. Ilang araw na siyang nakakaramdam ng kakaiba. Tila ba may nakamasid sa kanya? Ang pakiramdam na sinusundan siya sa bawat galaw niya ay hindi niya maiwasan. Ang mga kakaibang tawag mula sa private number na hindi nagsasalita kapag sinasagot niya. Ang mga anino sa gilid ng kanyang paningin. Nagsisimula na siyang matakot. Hindi para sa sarili niya, kundi para sa kanyang anak. 8 buwan na ang tiyan niya. Hindi na siya pwedeng magtrabaho. Nakahanda na ang lahat para sa pagdating ng kanyang baby. Ngunit ang pagdating ng kanyang anak ay tila kasabay ng isang paparating na bagyo. Isang hapon, habang naglalakad siya pabalik sa kanyang apartment mula sa grocery store, napansin niya ang isang itim na van na nakaparada sa tapat ng kanyang gusali. Hindi niya maalala na nakita niya iyon dati. Nang tumingin siya, tila may mabilis na nagtago sa loob ng van. Kinabahan siya. Mabilis siyang pumasok sa apartment at inilak ang pinto. Hinawakan niya ang tiyan niya. Pinipigilan ang takot. "Safe tayo dito, anak," bulong niya. Kinabukasan, habang nag-aayos siya ng mga damit ng baby, may cake kumatok sa kanyang pinto. "Delivery po!" Sigaw ng isang boses. Nag-aalangan si Bianca. Wala siyang inexpect na delivery. Dahan-dahan siyang sumilip sa peephole. Walang tao. Pero may nakasabit na maliit na brown envelope sa doorknob. Kinuha niya ang envelope. Walang pangalan, walang address. Binuksan niya. Ang laman ay isang litrato. Isang litrato niya habang naglalakad sa parke, kasama si Mara. Nakangiti siya. At ang kanyang tiyan, kitang-kita. Sa likod ng litrato, nakasulat ang isang mensahe. "Ang ganda ng anak ninyo, Bianca. Sayang lang, at hindi niya makikilala ang totoong ama niya. O baka naman, hindi na niya makikilala ang kahit sino." Nabitawan ni Bianca ang litrato. Nanlamig ang buong katawan niya. Nagsimulang manginig ang mga kamay niya. Alam na niya. Hindi lang ito random na stalker. Ito ay isang tao na may alam tungkol sa kanya. At sa kanyang anak. Bumalik sa isip niya ang mukha ni Alex sa parke. Ang pagkabigla sa mga mata nito. Siya ba? Si Valerie ba? Hindi niya alam. Ang tanging alam niya ay may panganib. Bigla siyang nakatanggap ng text message mula sa isang unregistered number.
Kumusta ang pagiging ina, Bianca? Masaya ka ba na mag-isa kang magpapalaki ng anak mo? O gusto mong may tumulong sa'yo? Kung gusto mong safe ang anak mo, huwag kang gagawa ng kahit anong kilos at huwag kang lalapit kay Alex Salcedo. Napakapit si Bianca sa kanyang tiyan. Ang kanyang puso ay halos lumabas sa dibdib niya. Sinubukan niyang tawagan si Mara, ngunit hindi ito sumasagot. Kailangan niyang mag-isip. Sino ang may ganitong impormasyon? Sino ang may ganitong galit? Pumasok sa isip niya ang mukha ni Valerie. Ang ganda, ang yaman, at ang matalim na tingin sa mga mata nito. Posible ba? Pero bakit? Biglang nagring ang telepono niya. Isang unregistered number ulit. Nag-aalangan si Bianca, pero sinagot niya. Hello? Bianca Ramirez, sabi ng isang malamig na boses. May sasabihin ako sa'yo tungkol kay Alec. Valerie, ano ang gusto mo? Tanong ni Bianca. Pinipilit na maging matatag ang boses. Gusto kong malaman mo na si Alec, pinaglalaruan lang niya ako. At ang kumpanya niya, malapit nang mawala. Kung akala mong babalikan ka niya, nagkakamali ka. Bakit mo ito sinasabi sa akin? Dahil gusto kong malaman mo na ang anak mo, na ipinipilit mong itago, ay hindi kailanman magiging bahagi ng pamilya niya. At kung hindi ka titigil sa pagiging sagabal, sisiguraduhin kong wala kang matitira. Nagbago ang boses ni Valerie, naging puno ng pagbabanta. Hindi ko hahayaang sirain mo ang lahat ng pinaghirapan ko. Kung hindi ka lalayo sa buhay ni Alec at kung hindi mo itatago ang bata na yan, sisiguraduhin kong magsisisi ka. Wala akong ginagawa. Hindi ko alam ang pinagsasabi mo. Oh, talaga? Nakita ka ni Alex sa parke. Alam niya ang tungkol sa bata. Akala mo ba, hindi ko nakita ang pagkabigla sa mukha niya? At alam kong hindi ka titigil doon. Gusto mong bumalik siya sa'yo. Hindi. Wala akong balak na bumalik sa kanya. Kung ganoon, patunayan mo. Lumayo ka. Manahimik ka. Kung hindi, malalaman mo kung gaano ako kasama. Pinutol ni Valerie ang tawag. Nabitawan ni Bianca ang telepono. Nahulog siya sa sahig. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot. Si Valerie. Alam niya ang lahat. At may balak siyang gawin. Napakapit siya sa kanyang tiyan. Ang kanyang anak. Ang kanyang lahat. Ang malaking screen sa conference room ay nagpakita ng graph na patuloy na bumababa. Ang stock prices ng Salcedo Group ay nasa pinakamababang puntos nito sa loob ng 10 taon. Ang mga mukha ng board members ay puno ng galit at pagkabigo. Ito ang resulta ng tiwala nyo kay Valerie Tan, Mr. Sister Salcedo. Sigaw ni Mr. De La Cruz. Ang boses nito ay puno ng pagkadismaya. Pinapasok nyo ang isang ahas sa kumpanya natin. Nakaupo si Alec. Ang kanyang mukha ay matigas. Ngunit sa loob, dinudurog siya. Ang kanyang imperyo, ang lahat ng pinaghirapan niya ay unti-unting nawawala. Natapos ang meeting, ang mga board members ay umalis. Iniiwan siyang mag-isa sa silid na puno ng nawalang pag-asa. Biglang bumukas ang pinto. Si Valerie, nakangiti, ngunit ang nangiti nito ay puno ng pagkademonyo. Kumusta, Alec? Masaya ka ba sa nakikita mo? Ikaw na ahas ka. Bulong ni Alec, puno ng puot. Wala kang awa. Awa? Valerie laughed, a cold, harsh sound. Matagal ko nang kinalimutan yan. Ikaw, Alec. Ikaw ang walang awa. Akala mo ba hindi ko nakikita ang pagmamaliit mo sa akin noon? Ang pagtingin mo sa akin bilang isang simpleng accessory? Well, ngayon, makikita mo kung sino ang tunay na may power. Lumapit si Valerie sa kanya at inilabas ang isang folder. May isa pa akong sorpresa para sa'yo. Ibinato niya ang folder sa mesa. Binuksan ni Alec. Mga litrato ni Bianca. Sa ospital. May hawak na sanggol. Nanlaki ang mga mata ni Alec. Napakagat siya sa labi. Hindi makapaniwala sa nakikita. Ang bata. Ang maliit na bata.
Kamukhang-kamukha niya. Imposible. Bulong niya. Oh, posible, Alec. Valerie said, her voice dripping with venom. Matagal na rin akong nag-iimbestiga at lumalabas na. Matagal nang alam ni Bianca ang tungkol diyan. Pero itinago niya sa'yo. Hindi ba nakakatawa? Ang asawa mong akala mo ay inosente ay may ganoong sikreto. Napaatras si Alec. Hindi. Hindi ito totoo. Ang bata na yan, Alec, patuloy ni Valerie, ay isang malaking abala. Isang maliit na kasalanan na kailangan mong burahin. Kung hindi, sisiguraduhin kong wala na siyang future. Huwag mong gagalawin ang anak ko. Sigaw ni Alec, galit na galit. Ngunit tinawanan lang siya ni Valerie. Anak mo? Wala kang anak, Alec. Wala kang pamilya. Lahat ng meron ka, mawawala. Naglakad si Valerie papalabas ng pinto at bago siya tuluyang mawala, huling sabi niya, "Goodbye, Alec. Welcome to your new life, a life of nothing." Naiwan si Alec na mag-isa sa silid. Ang kanyang kumpanya, ang kanyang dignidad, ang kanyang pagmamahal, lahat ay nawala. At ngayon, ang anak niya, bumagsak siya sa silya, hinawakan ang litrato ni Bianca at ng sanggol. Ang maliliit na kamay ng bata, ang inosenteng mukha, hindi niya inakala, hindi niya naisip. Naalala niya ang araw na naghiwalay sila ni Bianca. Ang lamig sa mga mata nito, ang sakit sa boses nito. Alec, wala ka na sa akin. Wala ka na sa bahay na ito. Totoo, wala na siya. Niyakap niya ang litrato at nagsimulang lumuha. Walang ingay, walang tunog. Tanging ang mga luha na dumadaloy sa kanyang pisngi. Ito ang resulta ng kanyang pagiging bulag sa ambisyon, ang pagiging manhid sa damdamin ng kanyang asawa, ang pagiging ignorante sa halaga ng pamilya. Mali siya. Nagkamali siya. Anak ko, Bianca, patawarin mo ako. Napakasakit. Ang sakit ng pagsisisi, ang sakit ng kawalan. Ngunit sa gitna ng matinding sakit, may isang maliit na spark ng pag-asa ang sumiklab sa kanyang puso. Ang anak niya. Kailangan niyang bawiin ang lahat. Hindi para sa sarili niya, hindi para sa kumpanya niya, kundi para sa kanila, para sa pamilya niya. Tumayo siya. Ang kanyang mga mata ay puno pa rin ng sakit, ngunit ngayon may bagong determination. Hindi ko hahayaang mawala kayo, bulong niya. Hindi, lalaban ako. Ang mundo ni Alec ay baligtad. Ang dating tinitingala niyang Valerie ay naging demonyo. Ang dating iniiwasan niyang Bianca ay naging sentro ng kanyang mundo. At ang anak niya, ang anak na hindi niya inakala na magkakaroon siya. Sir, sigurado po ba kayo rito? Tanong ni Ben, ang kanyang executive assistant, habang inaabot ang isang file sa kanya. Delikado po ito. Nasa loob sila ng isang lumang warehouse. Dito, lihim silang nagtatrabaho para ilantad ang lahat ng kasinungalingan ni Valerie. Kailangan kong gawin ito, Ben. Sagot ni Alec. Ang kanyang tinig ay matatag. Para sa pamilya ko. Ang file ay naglalaman ng mga ebidensya na nakalap nila laban kay Valerie. Mga records ng money laundering, mga forged documents, at mga testimonya mula sa mga dating empleyado na sinaktan ni Valerie. Delikado. Alam niya. Ngunit wala na siyang pakialam. Kailangan nating mag-ingat, sir. Babala ni Ben. May mga tao si Valerie at hindi siya magdadalawang isip na saktan ka. Tama si Ben. Sa nakalipas na mga araw, nakaranas na si Alec ng mga pagbabanta. Isang beses, halos mabangga ang kotse niya. Isang beses, may nakapasok sa kanyang kondo. Ngunit hindi siya susuko. Ang isang parte ng kanyang plano ay ang ilantad ang lahat ng kasinungalingan ni Valerie sa publiko. Ang isa pa ay ang makausap si Bianca. Ilang beses na siyang nagpunta sa apartment ni Bianca. Binibilhan niya ng pagkain at gamot. Ginagawa niya ang lahat ng kaya niya nang hindi nagpapakita. Alam niyang galit pa rin si Bianca sa kanya.
At may karapatan siya. Isang araw, hindi niya na napigilan. Nagpark siya malapit sa apartment ni Bianca at naghintay. Nakita niya si Bianca na lumabas, may hawak na maliit na bag. Namayat si Bianca. Ang kanyang mga mata ay may bakas ng pagod at takot. Ngunit nananatili ang kanyang pagiging matatag. Bumaba si Alec mula sa kanyang kotse. Lumakad siya papalapit. Nakita siya ni Bianca. Agad itong natigilan. Ang mga mata nito ay nanlaki. Alec? Bulong ni Bianca at mabilis na napahawak sa tiyan niya. Bianca, sabi ni Alec. Ang boses niya ay nanginginig. Kailangan nating mag-usap. Wala na tayong pag-uusapan, Alec. Sagot ni Bianca. Ang kanyang tingin ay matalim. Tapos na ang lahat sa atin. At huwag kang lalapit sa akin at sa anak ko. Napakasakit. Ngunit alam ni Alec na deserve niya iyon. Alam ko ang ginagawa ni Valerie, Bianca, sabi ni Alec. Alam ko ang tungkol sa mga plano niya at alam ko ang tungkol sa anak natin. Nanigas si Bianca. Ang kanyang muka ay namutla. Paano mo nalaman? Nalaman ko ang lahat at ginagamit niya tayo. May balak siyang saktan ka. Saktan ang anak natin. Umiling si Bianca. Hindi ko kailangan ng tulong mo. Kaya kong protektahan ang anak ko. Hindi mo kaya, Bianca, sabi ni Alec. Mas malakas si Valerie, pero ako ang pipigil sa kanya. Hindi ko hahayaang saktan niya kayo. Nagtalo sila ng matagal. Naglabas si Bianca ng lahat ng galit niya. Lahat ng sakit na pinagdaanan niya. Nakinig lang si Alec. Handa niyang tanggapin ang lahat ng sinasabi ni Bianca. Bigyan mo ako ng pagkakataon, Bianca, sabi ni Alec. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi. Gusto kong bumawi. Gusto kong maging ama sa anak natin. Gusto kong protektahan kayo. Umiling si Bianca. Hindi ko alam, Alec. Ang dami nang nangyari. Ang dami ng sakit. Alam ko, sagot ni Alec. Pero hindi ko kayo hahayaang saktan ni Valerie. Pangako. Hindi sumagot si Bianca. Ngunit ang tingin niya kay Alec ay may halo ng pag-aalinlangan. Sa sumunod na araw, nakatanggap si Alec ng tawag mula sa isang contact niya sa media. May isang malaking press conference ang Valcorp, si Valerie. Ilalabas niya ang truth tungkol sa Salcedo Group at kay Alec. Alam ni Alec na ito na ang huling laban. Dumating siya sa press conference, puno ng reporters, mga kamera. Nandoon si Valerie, nakangiti. Tila ba ay siya ang biktima? Gusto kong ilantad ang katotohanan, sabi ni Valerie sa mga reporters. Ang Salcedo Group ay nasa ilalim ng financial investigation at si Alex Salcedo, siya ang may pananagutan sa lahat. Nagsimulang magsalita si Valerie. Binibigkas niya ang bawat salita nang may kumpiyansa, tila ba ay totoo ang lahat ng sinasabi niya. Ngunit bago pa man niya matapos ang kanyang pahayag, tumayo si Alec. Tama na, Valerie, sabi ni Alec. Ang kanyang boses ay malakas at matatag. Umalingaw-ngaw sa buong silid. Hindi mo na pwedeng lokohin ang lahat. Lahat ng mata ay nakapako kay Alec. Nawala ang nangiti ni Valerie. Ang kanyang mukha ay puno ng galit at pagkabigla. Ito na, ang huling laban. Nasa bahay si Bianca, nakaupo sa harap ng telebisyon, nanginginig ang mga kamay habang pinapanood ang live coverage ng press conference. Si Alec. Nakatayo sa harap ng maraming tao, nakaharap si Valerie. Nakita niya ang galit sa mukha ni Valerie, ang determinasyon sa mukha ni Alec. Hindi ko na pwedeng palampasin ang lahat ng kasinungalingan mo, Valerie, sabi ni Alec. Ang boses niya ay malakas at matatag. Pinaglalaruan mo ang buhay ng maraming tao. Ginagamit mo ang lahat para sa sarili mong interes. Pero ngayon, tapos na. Nagsimulang maglabas ng mga ebidensya si Alec. Mga dokumento, mga recorded calls, mga bank statements na nagpapatunay ng mga iligal na transaksyon ni Valerie. Nagulantang ang lahat. Ang mga reporters ay nagkagulo. Si Valerie ay nanatiling tahimik. Ang kanyang mukha ay namutla. Ang mga mata ay puno ng galit at takot.
Mayroon pa akong isang ebidensya, sabi ni Alec, at inilabas niya ang isang recorded audio. Ang audio ay naglalaman ng boses ni Valerie, ang boses na nagbabanta kay Bianca, ang boses na nagsasabing sisirain niya ang buhay ni Bianca at ng kanyang anak. Nanlaki ang mga mata ni Bianca, pati siya. Nagulat. Hindi niya inakala na naitala ni Alec iyon. Naramdaman niya ang init ng luha sa kanyang mga mata. Hindi lang luha ng takot, kundi luha ng pag-asa. Si Alec. Ginagawa niya ito para sa kanila. Ito ang tunay na Valerie Tan, sabi ni Alec. Isang manloloko, isang kriminal, at ang pinakamasakit, isang taong walang awa sa kahit kanino, lalo na sa mga inosenteng tao na ginagamit niya para sa kanyang mga plano. Nagtapos ang press conference sa pag-aresto kay Valerie Tan. Ang mukha nito ay puno ng galit at puot habang nilalayo siya ng mga pulis. Huminga ng malalim si Bianca. Natapos na. Ang bangungot ay tapos na. Ngunit ang giyera sa puso niya ay hindi pa. Pinatay niya ang telebisyon. Niyakap niya ang kanyang tiyan, ang kanyang anak. Naalala niya ang mga araw na nag-iisa siya. Ang sakit ng pagtataksil ni Alec. Ang lamig sa kanilang bahay. Ang mga luha na ibinuhos niya. Ngunit naalala din niya ang pagbabago ni Alec. Ang determinasyon niya na ilantad si Valerie. Ang pagmamahal niya sa anak niya. Pumasok si Mara sa kanyang apartment. Bianca, nakita mo ba? Tanong ni Mara. Ang kanyang boses ay puno ng kaba. Si Alec. Niligtas niya kayo. Tumango si Bianca. Ano na ngayon, Bianca? Tanong ni Mara. Anong gagawin mo? Hindi sumagot si Bianca. Lumabas siya sa balkonahe, tiningnan ang mga ilaw ng syudad. Naalala niya ang araw na ikinasal sila ni Alec. Ang mga pangako nila, ang pagmamahalan. Masakit pa rin ang nakaraan. Ngunit ang pagmamahal niya kay Alec ay hindi kailanman nawala. Nabaon lang ito sa ilalim ng sakit at pagkabigo. Ngayon, may anak sila. Isang patunay ng kanilang nakaraan at isang pag-asa para sa kanilang kinabukasan. Ang tanong ay, handa ba siyang magpatawad? Handa ba siyang magbigay ng pangalawang pagkakataon? Para sa anak niya, para sa pamilya niya. Bumalik siya sa loob ng apartment. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Nag-compose siya ng isang text message para kay Alec. Alec, isinulat niya, kailangan nating mag-usap. Hindi lang tungkol sa nangyari, kundi tungkol sa hinaharap natin. Pinindot niya ang send. Ang kanyang puso ay kumaba. Hindi niya alam kung ano ang mangyayari. Ngunit alam niyang kailangan niyang gawin ito para sa anak niya. Napakapit si Alex sa kanyang cellphone. Ang text message mula kay Bianca ay tila ba isang pangarap. Kailangan nating mag-usap, hindi lang tungkol sa nangyari, kundi tungkol sa hinaharap natin. Ang salitang yon ay nagbigay sa kanya ng panibagong pag-asa. Kinabukasan, maaga siyang nagpunta sa isang flower shop. Pinili niya ang pinakamagandang rosas at pagkatapos, dumiretso siya sa apartment ni Bianca. Nanginginig ang mga kamay niya habang kinakatok ang pinto. Bumukas ang pinto. Si Bianca, ang kanyang mga mata ay may bakas ng pagod, ngunit mayroon ding kakaibang liwanag. Pwedeng pumasok? Tanong ni Alec. Ang boses niya ay nanginginig. Tumango si Bianca. Pumasok si Alex sa loob. Ang apartment ay maliit, simple, ngunit may init. Iba sa kanyang malaking kondo na malamig at walang kaluluwa. Naupo sila sa sofa, tahimik. Ang tanging maririnig ay ang tibok ng kanilang mga puso. Bianca, nagsimula si Alec. Alam kong marami akong kasalanan sa'yo. Alam kong nasaktan kita ng sobra. Wala akong karapatan na humingi ng tawad pero nagsisisi ako. Patawarin mo ako. Nagsimulang lumuha si Bianca. Napakasakit, Alec. Sobra. Akala ko, kaya ko nang kalimutan ng lahat, pero hindi pala. Alam ko, sagot ni Alec, at lumuhod siya sa harap ni Bianca.
Handa akong gawin ang lahat para bumawi. Gusto kong maging ama sa anak natin. Gusto kong bumuo muli ng pamilya sa'yo. Hinawakan ni Bianca ang kanyang kamay. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Huwag mo na kaming saktan ulit, Alec. Bulong niya. Pangako, sagot ni Alec. Hinding-hindi na. Ibibigay ko ang lahat ng buhay ko para sa inyo. Ikaw at ang anak natin ang magiging mundo ko. Bianca's POV. Ang mga salita ni Alec ay tila ba musika sa tainga ni Bianca. Matagal na niyang hinintay ang mga salitang iyon. Niyakap niya si Alec. Mahigpit. Ang init ng kanyang katawan ay tila ba nagtatanggal ng lahat ng lamig sa kanyang puso. Binibigyan kita ng pangalawang pagkakataon, Alec. Sabi ni Bianca, hindi para sa akin, kundi para sa anak natin. At sana ay hindi mo na kami saktan ulit. Salamat, Bianca. Maraming salamat. Bulong ni Alec. Mula noon, nagbago ang lahat. Si Alec. Binago niya ang kanyang buhay. Ang kanyang kumpanya ay nasa proseso ng pagbangon. Ngunit hindi na iyon ang prioridad niya. Ang prioridad niya ay ang kanyang pamilya. Gabi-gabi, nasa tabi siya ni Bianca. Kinakausap ang kanyang tiyan. Kinakantahan ang kanilang anak. Nagbabasa ng mga libro tungkol sa pagiging ama. Isang araw, ipinanganak ni Bianca ang kanilang anak. Isang malusog na lalaki. Pinangalanan nila itong Rafael. Nasa tabi niya si Alex sa buong proseso. Hinawakan niya ang kamay ni Bianca at ang luha sa mga mata ni Alec ay nagpapatunay ng kanyang pagmamahal. Nang hawakan ni Alec ang kanilang anak, sa unang pagkakataon, nakita ni Bianca ang isang liwanag sa mga mata nito. Isang liwanag ng pagmamahal na matagal nang nawala. Ang ganda niya, Bianca. Bulong ni Alec. Kamukha mo. Ngumiti si Bianca. Kamukha mo din, Alec. Sa sumunod na mga buwan, naging buo ang kanilang pamilya. Si Alec. Ang dating workaholic na CEO ay ngayon ay isang mapagmahal na ama at asawa. Umuuwi siya ng maaga. Tumutulong sa pagpapalit ng diaper. Nagpapakain kay Rafael. Isang araw, inalok si Alec ng isang malaking posisyon sa ibang bansa. Isang posisyon na magbibigay sa kanya ng mas malaking kapangyarihan at pera. Ngunit tinanggihan niya. Hindi ko kayo kayang iwan, Bianca, sabi ni Alec. Hindi ko kayang malayo sa inyo. Mas mahalaga kayo sa akin kaysa sa anumang posisyon o pera sa mundo. Napangiti si Bianca. Alam niyang totoo ang mga salita ni Alec. Niyakap niya si Alec at si Rafael. Sa araw na yon, tiningnan niya si Alec na naglalaro kay Rafael sa parke. Ang ilaw ng papalubog na araw ay tumatama sa kanilang mga mukha. Ang kanyang puso ay puno ng kagalakan at kapayapaan. Naramdaman niya ang kamay ni Alec na humawak sa kanyang kamay. Salamat, Bianca, sabi ni Alec. Salamat at binigyan mo ako ng pangalawang pagkakataon. Salamat at binigyan mo ako ng pamilya. Salamat din, Alec, sagot ni Bianca. Salamat at natuto kang magmahal muli. At salamat at pinili mo kami. Ang mga taon ay lumipas. Ngunit ang pag-ibig sa pagitan ni Alec at Bianca Salcedo ay nanatiling matatag. Kasing tibay ng pundasyon na kanilang itinayo mula sa abo ng kanilang nakaraang pagkakamali. Ang dating malalaking hamon na tila sumira sa kanila ay naging mga aral na nagpatibay sa kanilang samahan. Si Alec, ang dating CEO na bulag sa ambisyon, ay natagpuan ang tunay na kayamanan sa mga simpleng tawa ni Rafael, sa haplos ng kamay ni Bianca, at sa init ng isang tahanan na minsan niyang ipinagpalit sa mga numero at kontrata. Ang kanyang kumpanya, bagamat unti-unting bumangon, ay hindi na ang sentro ng kanyang mundo. Bawat gabi, pagkatapos ng trabaho, ang daan niya ay diretso sa bahay, kung saan naghihintay ang kanyang pamilya. Hindi niya kailanman hinayaan na bumalik ang multo ng nakaraan, ang pagiging abala na nagtulak kay Bianca sa matinding kalungkutan. Si Bianca, ang dating tahimik at mapagparaya, ay natuto ng magsalita.
Natuto siyang ipaglaban ang sarili at ang kanyang anak. Ang kanyang pagiging ina ay nagbigay sa kanya ng lakas na hindi niya inakala. Ang kanyang pagpapatawad kay Alec ay hindi tanda ng kahinaan, kundi ng tunay na pagmamahal at pag-unawa na tanging isang inang handang gawin ang lahat para sa kanyang pamilya ang makapagbibigay. Sa bawat ngiti ni Rafael, nakikita niya ang pag-asa, ang patunay na ang pagmamahal ay kayang paghilumin ang anumang sugat. Ang kanilang anak, si Rafael, ay lumaki sa isang tahanan na puno ng pagmamahalan, pag-unawa at kapayapaan. Alam niya ang kwento ng kanyang mga magulang, hindi bilang isang lihim, kundi bilang isang aral. Isang aral tungkol sa pagpapatawad, pagbabago, at ang walang katapusang kapangyarihan ng pag-ibig. Si Valerie Tan, sa kabilang banda, ay nagbayad sa kanyang mga kasalanan. Ang kanyang ambisyon at kasakiman ay nagdulot sa kanya ng pagkakulong at tuluyang pagbagsak ng kanyang imperyo. Ang kanyang pangalan ay naging babala sa business world. Isang paalala na ang tunay na tagumpay ay hindi nakakamit sa pamamagitan ng panloloko at pananakit. Sa isang tahimik na gabi, habang nakaupo sina Alec at Bianca sa balkonahe ng kanilang bahay, magkahawak kamay, pinapanood nila ang kanilang anak na mahimbing na natutulog. "Masaya ako, Alec," bulong ni Bianca, nakasandal sa balikat ng asawa. "Napakasaya ko." Hinalikan ni Alec ang kanyang noo. "Ako din, Bianca. Ikaw at si Rafael, sapat na kayo para sa akin. Walang ibang mahalaga." Ang paglalakbay ni na Alec at Bianca ay isang patunay na ang pag-ibig ay hindi lamang tungkol sa pagmamahal sa unang pagkakataon, kundi sa paglaban para sa pangalawa. Ito ay tungkol sa pagpapatawad sa mga pagkakamali, pag-unawa sa mga kakulangan, at ang walang katapusang paglaban para sa pamilya. Ang kanilang kwento ay isang paalala na sa huli, ang pinakamahalagang yaman sa buhay ay hindi ang kayamanan o kapangyarihan, kundi ang pagmamahalan, ang kapayapaan, at ang panghabang buhay na pangako ng isang pamilya na sama-samang haharap sa anumang hamon. At sa bawat bagong umaga, sa bawat haplos, sa bawat ngiti, ang kanilang pag-ibig ay patuloy na nagdiriwang. Isang kwentong pag-ibig na nagpapatunay na ang tunay na pagmamahal ay walang hanggan at laging nagtatagumpay.